Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kamuslim, tayo po ay tinanong ng isang kapatid natin tungkol sa hadanatul awlad. Sino ba ang may karapatan sa pangangalaga sa mga bata kapag naghiwalay ang kanyang mga magulang? Opo mga kapatid sa Islam, mga kamuslim, ang usapin na ito lalong-lalo na pag tayo ay nasa Pilipinas ay medyo meron tayong kahirapan patungkol dito. Dahil minsan pumapasok po sa atin at mas makapangyarihan ang batas ng ating bansa, opo, kaysa sa batas ng ating relihiyong Islam. Ngunit para sa mga Muslim na naghahanap ng katotohanan, para sa mga Muslim na naghahanap ng katotohanan at tunay na kaalaman patungkol sa sino ba ang may karapatan sa pangangalaga sa kanyang mga anak, sa kanilang mga anak kapag nagkahiwalay ang mga magulang. Mayroon po kasi tayong naririnig na kapag ang anak ay babae ay doon mapunta sa lalaki, kapag ang anak ay lalaki doon mapunta sa babae. O di kaya tulad sa batas ng ating bansa na kapag ang bata ay hindi pa umabot ng 6 na taong gulang ay nasa nanay pa lamang ito. At kapag siya ay umabot na ng 7 taong gulang paitaas ay mapupunta na ito sa tatay. O kaya papipiliin ang bata kung sino ang kanyang pipiliin doon sa kanyang mga magulang. Ngunit sa Islam, mga kapatid, sa Islam, nagkaisa ang ating mga ulama. Ito po ang pananaw at ito po ang hatol tungkol dito sa usaping ito. Nagkaisa ang ating mga ulama na sino mang magulang ang maghiwalay at mayroon silang naiwang mga anak, mayroon silang mga anak sa kanilang paghiwalay, ang mga anak malam yablugh sinnat tamyiz o sinnal bulugh, ang mga anak ay nasa pangangalaga ng kanyang nanay. Opo mga kapatid sa Islam, kapag naghiwalay ang magulang, nanay at tatay naghiwalay, mayroon silang anak na wala pa sa sinnut tamyiz. Ang ibig sabihin ng sinnut tamyiz or sinnul bulugh, opo, ay hindi pa umabot ng 10 taong gulang ang bata. Ang bata ay papunta sa nanay. Ang bata ang higit na may karapatan sa bata at nararapat para sa bata na siya ay mapunta sa pangangalaga ng kanyang nanay. Opo mga kapatid sa Islam, dahil ang bata sa panahon na ito, sa sitwasyon na ito ay nangangailangan ng kalinga ng kanyang nanay, nangangailangan ng disiplina ng kanyang nanay, pagtuturo ng kanyang nanay, at walang makakapagtiis nito at makakagawa nito maliban na lamang sa nanay at hindi ito nagagawa ng isang tatay. Opo mga kapatid sa Islam. Opo mga kapatid sa Islam. Ngunit kapag ang babae ay nagkaroon ng ibang asawa pagkatapos ng kanyang idda, kapag ang babae ay nagkaroon ng ibang asawa pagkatapos ng kanyang idda, mawawala sa kanyang karapatan. Mawawala sa kanyang karapatan dahil ang babaeng ito ay magiging abala sa kanyang ibang asawa. Opo mga kapatid sa Islam, ito po ang pananaw at hatol ng Islam. Nagkaisa ang ating mga pantas, mga ulama, mga scholar patungkol dito. Katulad na lamang ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung mayroong isang nanay na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang anak. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anti ahaqqun bihi ma lam tankihi." Anti ahaqqun bihi ma lam tankihi. Ikaw ang higit na may karapatan sa kanya hanggat hindi ka makapag-asawa ng iba.
Opo mga kapatid sa Islam. Ito rin ang sinabi ni Ibnul Mundhir rahimahullah at pagkakaisa ng ating mga ulama na matatanggal o mawawala ang karapatan ng isang nanay kapag siya ay nakapag-asawa ng iba. Opo, ngunit patungkol sa gastusin o kaya anumang pangangailangan ng bata, kinakailangan, obligado ito sa tatay. Siya ang may karapatan at nararapat sa kanya. Obligado sa tatay humanap ng kanyang income upang maitustos niya sa mga bata, sa kanyang anak nandoon sa kanyang asawang hiniwalayan. Opo, at kapag ang asawa ay nagpapadidi doon sa kanyang anak, opo, hiniwalayan niya ang kanyang asawa, na habang ang kanyang asawa ay nagpapadidi pa lamang ang bata, ang kanilang anak ay dumididi pa lamang sa babae, may karapatan ng babae na humingi ng bayad doon sa tatay ng kanyang anak. Humingi ng bayad sa kanyang pagpapadidi ayon sa ating mga pagkakaisa ng ating mga ulama. At hindi nararapat, hindi obligado sa babae na siya ang tutustos sa mga anak niya mula doon sa humiwalay sa kanya na kanyang asawa, mga kapatid sa Islam. Ngunit ayon sa ating mga ulama, mga kapatid sa Islam, na ang karapatan ng babaeng ito o sino man sa magulang, sino man sa dalawang magulang, opo, babae man o lalaki, mawawalan sila ng karapatan. Halimbawa ang lalaki, mawawalan siya ng karapatan kahit pa nag-asawa na ang kanyang dating asawa. Kahit pa nag-asawa na ang kanyang dating asawa ng iba, mawawalan pa rin ng karapatan ng lalaki kapag ang lalaking ito ay pabaya sa kanyang pagtarbiya, disiplina sa kanyang mga anak. O di kaya kapag ang lalaking ito ay pabaya patungkol sa mga pagtutustos mula nung isinilang pa ang kanyang anak hanggang sa lumaki na ito. Opo mga kapatid sa Islam, hindi po nararapat na ibigay sa isang lalaki ang mga bata kapag ang lalaki ay wala sa kanya ang Islam. Hindi siya naglilimang bisis pagdarasal sa isang araw, wala sa kanyang mabuting pag-uugali, wala sa kanya ang tauhid, wala sa kanya ang Islam, hindi ibibigay sa kanya ang mga bata dahil mapipinsala ang relihiyon ng mga bata. Kapag ang nanay siya ay nagdarasal ng 5 bisis sa isang araw at nagagawa niya ang kanyang responsibilidad sa kanyang anak, sa kanilang mga anak bilang pagiging nanay, pagdisiplina tungo sa Islam, mas higit na may karapatan ang nanay kaysa sa tatay kahit pa mag-asawa ang nanay ng ibang lalaki. Opo mga kapatid sa Islam, dahil kapakanan ng bata ang tinitingnan natin dito, kapakanan, relihiyon ng bata ang tinitingnan natin dito, at hindi natin hahayaan at hindi hahayaan ng relihiyong Islam na ang bata ay maliligaw, mahahangad niya o masusunod niya ang gawain ng kanyang tatay. Opo mga kapatid sa Islam, yun po ang hatol, alituntunin para sa mga batang naghiwalay ang kanilang mga anak. Tandaan natin mga kapatid sa Islam na ang hatol na ito ay pagkakaisa ng ating mga ulama. At hindi lamang ito yung kuro-kuro o katulad na ginawa lamang ng mga tao na mga hatol. Dahil bakit? Mayroon po tayong pinagkukuha ng basihan. Mayroon po tayong katibayan mula sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad, "Anti ahaqqun bihi ma lam tankihi." Ikaw ang may higit na may karapatan sa kanya hanggat hindi ka pa nakapag-asawa. At ayon naman sa ating mga ulama, at hindi lamang basta-basta mga ulama, bagkus sila ay mga pantas, sila ay mga matagal na nag-aral tungkol sa usaping ito, kanilang pinagsikapan, kanilang pinagpuyatan ang usaping ito upang maipalabas nila ang hatol at alituntunin tungkol dito, na sino mang magulang
Sino mang magulang ang wala sa kanyang Islam, hindi nagsasagawa ng 5 bisi sa pag-aaral, pabaya sa kanyang pagtutustos, pabaya sa kanyang relihiyon, ay hindi mapupunta sa kanyang mga anak. Opo mga kapatid sa Islam, naway patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at makadagdag ang ating mga video na ito na kaalaman para sa atin. At huwag niyo po sanang kaligtaan mag-subscribe sa aming channel, Balik Islam TV. At mag-comment po sa ibaba kung mayroon kayong gustong sasabihin. Ipindutin po ang like at notification bell upang kayo ay magiging updated sa aming mga panibagong video. Syukran, patnubayan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.